Ano nga ba ang hindi mo kayang gawin para sa taong iniibig mo ng lubusan? Hanggang kailan mo ipaglalaban ang pagmamahal na ito kung hindi naman ito suportado ng mga taong mahalaga din sa puso mo tulad ng iyong pamilya o ng iyong mga kaibigan? Sabay-sabay nating subukang sagutin ang mga tanong na, bakit nga ba talaga tayo nananatili sa isang relasyon? Kailangan mo ba? Kaya mahal mo? O minamahal mo lang kasi meron kang kailangan? Tunghayan po natin ang istorya ng buhay nitong si Jenny. Isang araw, kausap ni Jenny ang kanyang mga kaibigan. Ang sabi ng mga ito, "Uy, Bes, sigurado ka na ba dyan? Pag-isipan mo munang mabuti. Di ba sabi namin sa'yo noon pa? Ayaw namin sa lalaking yan para sa'yo. You deserve better. You deserve more. Uy, huwag kang padalos-dalos." Yan ang sabi ni Joy sa kanyang matalik na kaibigang si Jenny. Ang dagdag pa nga nito, pag-isipan mo munang mabuti, Jen. Kasal ang pinag-uusapan natin dito. Buhay mo. Future mo. Nagwo-worry lamang kami sa'yo. Wala kaming tiwala kay Limuel. Di ba nga? Makinig ka naman. Pag-isipan mo munang mabuti at saka bakit ka ba nagmamadali? Ang sabi ni Jenny, ano ka ba naman, Bes? Joy, magpapakasal lang ako. Ano ka ba naman? You don't have to worry. Kaya ko naman ang sarili ko. I just need your approval, your support. Ikaw ang pinakamalapit na kaibigan ko. Parang magkapatid na nga tayo, di ba? Joy, makinig ka. Nangako naman sa akin si Lemuel na aalagaan niya akong mabuti. Ang sabi niya sa akin, magbabago na nga daw siya. Hindi niya na ako lolokohin muli. So what kung 5 times na kaming munti ka mag-break noon dahil sa kanyang pagloloko? Sino ba ako para hindi magbigay ng chance? Mahal ko naman yung tao. Joy, please naman oh. Medyo mahirap para kay Jenny ang kumbinsihin ang kanyang kaibigang si Joy. Dahil talagang sarado na nga ang isipan nito. Napakahirap din naman para kay Joy ang basta na nga lang umoo sa sinasabi ng kanyang matalik na kaibigan dahil naaawa nga siya rito. Nakita niya kung gaano ang kanyang iniiyak ng mga pagkakataong niloloko siya ng lalaking si Lemuel. Naging napakahirap din noon para kay Jenny dahil wala siyang matakbuhang ibang tao. Ang kanyang pamilya, halos lahat nasa ibang bansa na. Siya na nga lamang ang nasa Pilipinas. Kaya naman napakahalaga para sa kanya ng suporta ni Joy. Kaya lang, anuman ang kanyang sabihin, hindi pa rin niya makumbinsi itong kanyang kaibigan. Ayaw pa rin niya kay Limuel bilang kanyang kasintahan at future na asawa. Taong 2015, sino nga ba ang makakalimot sa pangyayaring iyon? Tumawag si Jenny sa kaibigan niyang si Joy. Hating gabi na nga noon. Umiiyak si Jenny. Nagmamakaawa na sunduin naman siya dahil kasalukuyang nasa malayong lugar ito. At duguan. Hindi malaman itong si Joy kung ano nga ba ang kanyang gagawin dahil nung time na yun, hindi pa siya marunong mag-drive. Kaya naman, nanggising siya ng mga kaibigan nilang iba pa at hinanap nila itong si Jenny sa isang napakaliblib na lugar doon sa Antipolo. Kalunos-lunos ang kalagayan ni Jenny ngayon. Hindi nga ito makapagsalita ng diretsyo. Nanginginig nga siya sa takot at dahil sa sobrang lamig. Halos mawala na nga ito ng malay habang kausap sa telepono ang kanyang mga kaibigan. Sa kabilang linya, itong si Joy ang kanyang kausap. Hello? Hello? Bes? Jen! Uy, magsalita ka naman, utang na loob. Kailangan ka naming matagpuan. Iba't ibang mga application ang mga ginagamit namin ngayon just to find you. Uy, Jen! Magsalita ka naman. Huwag mong papatayin ang cellphone mo, ha? Please. Pilitin mong magsalita. Huwag kang matutulog. Kayanin mo. Jen! Hello? Hello? Hello, Jen! Matapos ang mahabang biyahe,
Sa tulong ng Google Map at marami pang application, natagpuan ni Joy ang katawan ni Jenny sa isang malayong talahiban. Walang kamalay-malay, hindi makapagsalita, at sobrang duguan. Mabuti na nga lamang, bago nga siya nawalan ng malay, naipadala niya ang kanyang eksaktong lokasyon. Agad siyang nadala sa pinakamalapit na ospital. Si Joy, wala na ngang sinayang na panahon. Agad siyang nag-report sa mga pulis at ipinablatter ang boyfriend ni Jenny na si Lemuel. Nung panahong iyon, hindi naman siya makapagsumbong o makapagkwento sa mga magulang o relatives ni Jenny dahil ang mga ito pare-parehong nasa ibang bansa. Ang tanong, bakit hanggang sa ngayon, nasa Pilipinas pa rin itong si Jenny? Walang ibang dahilan, kundi dahil sa pag-ibig na mayroon siya para kay Lemuel. Kahit palagi na nga siyang pinipilit ng kanyang mga magulang at kapatid, ayaw pa rin niyang magpadala. Ayaw pa rin niyang umuwi ng Amerika dahil ang sabi niya, kakayanin daw niya ang buhay sa Pilipinas kahit solo lamang siya. Kahit na ang totoo, hindi niya maiwan ang Pinas dahil lamang sa isang lalaki. Ang lalaking si Lemuel, ayaw daw kasi ng LDR. Sa matagal na panahon, naging okay naman ang buhay nitong si Jenny sa Pinas sa tulong ng kanyang mga kaibigan na sobrang bait sa kanya, lalong-lalo na itong si Joy. Ang father side kasi nitong si Jenny ay taga-Amerika talaga dahil ang kanyang ama ay isang foreigner. At dahil maganda ang buhay sa ibang bansa, itong kanyang ina ay nagpasyang doon na nga rin magtrabaho at unti-unti nakukuha na ang ilan pang mga relatives nila at nandun na nga lahat sila sa Amerika. Naiwan na lamang siya. Kaya nung mangyari ang insidenteng iyon, galit na galit si Joy at ang kanyang mga kaibigan dito kay Lemuel. Agad nila itong hinanap. Alam mo ba kung saan natagpuan? Aba, sa isang malapit na bar doon, lasing na lasing kasama ang kanyang kabit. Sa sobrang galit ni Joy, sinampal niya sa harap ng napakaraming tao itong si Lemuel. Halos tadyakan niya ito sa galit. Tapos bumabalik pa sa kanyang alaala ang itsura nitong si Jenny ng kanyang matagpuan. Aba, sa kanyang sobrang galit, kulang na nga lamang ay patayin niya itong si Lemuel. Dangan lamang talaga't kasalanan iyon sa mundo. Kasalanan iyon sa mundo ng mga tao. At kasalanan sa mata ng Diyos. Kaya hindi niya ginawa. Maya-maya nagdatingan pa ang mga pulis. Dinampot na nga itong si Lemuel. Pero alam mo ba, ang lalaking ito abay nakakapikon dahil mukhang hindi siya apektado sa mga pangyayaring ito. Hindi ko alam kung dahil lamang ba siya ilasing o sadyang ginusto niya ang nangyari kay Jenny. Pangising-ngisi pa ito sa harap ni Joy habang siya'y dinadampot ng mga pulis. Sa makatuwid, hindi itinatanggi ni Lemuel na siya ang gumawa ng kalokohan at karumaldumal na krimen dito kay Jenny doon sa may tubuhan. Kaya lang ilang araw lamang ang makalipas nang makarecover itong si Jenny, agad niyang iniurong ang mga kasong nakasampa dito sa kanyang kasintahang si Lemuel. Naaawa raw siya rito. Hindi raw deserve ni Lemuel ang ganong klase ng pagpapahirap. Para daw kay Jenny, ang mahalaga ay buhay siya at nasa maayos na nga siyang kalagayan. Wala daw dahilan upang ikulong pa ang lalaking kanyang iniibig. Dahil dyan, nagalit si Joy. Isang hapon, tinawagan nitong si Jenny ang kanyang kaibigang si Joy. Ano pang kailangan mo sa akin? Bakit mo pa ako tinawagan ha, Jenny? Eh di ba ginawa mo naman yung gusto mo? Ginawa mo yung gusto mo, di ba? Para sa taong yun. Bakit mo ko tinatawagan ngayon? Bakit ka humihingi na sorry sa akin ngayon? Eh di ba ginusto mo yan? Ang problema sa'yo hindi ka kasi nag-iisip, Jenny. Gumagana ba yung utak mo, ha? Halos iwanan ka ng lalaking iyan dahil sa ibang babae. Halos patayin ka niya. Hindi ko malaman ang gagawin ko.
Nagpapanik ako dahil hindi kita matagpuan. Nung gabing yun, napakalakas ng ulan. Palibhasa kasi, parang sarili mo lang iniisip mo. Palibhasa alam mong mahalaga ka sa amin ng mga kaibigan mo. Alam mong handa ka naming tanggapin sa lahat ng pagkakataon, pero sa pagkakataong ito parang ang hirap. Pinalabas mo ng kulungan yung hayop na yun. Iniurong mo pa ang demanda. At wala ka pang balak na iwan siya. May pera ka naman, matalino ka naman. Cum laude ka, hindi ba? Graduate ka ng political science. Ikaw ang pinakamagaling sa ating magkakaibigan. Jenny, gamitin mo ang utak mo, utang na loob. Kasi kung wala kang balak pakinggan yung mga payo namin, huwag mo na akong kausapin pa. Huwag mo na akong pakinggan pa. Huwag ka nang makipagkita sa amin kung okay lang. Kasi kami nahihirapan para sa iyo. Napakahaba ng sinabi ni Joy, subalit ang sabi lamang ni Jenny, Bes, anong gagawin ko? May inom lamang siya nung panahong iyon. Marami lamang siyang problemang iniisip. Meron siyang family problem. At bilang girlfriend niya, handa kong harapin yung kasama siya. Uy, mahal naman niya ako eh. Sabi niya, di ba pag mahal mo nga ang isang tao, handa mo siyang mahalin sa panahon na kamahal-mahal siya at lalo mo siyang tatanggapin lalo na sa panahong hindi naman siya katanggap-tanggap talaga? Yun ang tunay na pag-ibig, hindi ba? Joy. Tunay ngang bingi na at bulag na sa pag-ibig itong si Jenny. Mahal na mahal pa rin daw talaga niya itong si Lemuel. Nang makalabas ang kulungan ng lalaking iyon, agad siyang tumawag dito kay Joy. Subalit si Joy ayaw sagutin ang kanyang tawag, kaya nag-iwan siya ng mensahe. Ang sabi niya doon, paano ba yan? Mukhang panalo ako at talo ka. Akala mo ba talaga may mararating yung mga salitang iniiwan mo sa kanya? Oy, baka nalilimutan mo. Kaibigan ka lang. Kasintahan ako. At kahit bali-baliktarin mo, mas angat ako sa'yo. Talunan. Sa kanyang sobrang pagkainis at pagkapikon, binura niya ang mensahe nitong si Lemuel sa kanya. Kaya lang, maging ang text nito, nabura din niya. Lumipas pa ang mga araw, hindi nga pinapansin ni Joy ang magkasintahang Jenny at Lemuel. Itong si Jenny, sobrang abala naman sa kanyang mga negosyo. Nakalimutan na niya ang lahat-lahat. At si Lemuel, balik na naman sa dating gawi. Babae, sugal, at minsan nga, alam pa ni Joy na nagdodroga ito kasama ang kanyang mga barkada. Bagamat hindi niya nga kinakausap ang kaibigang si Jenny, itong si Joy, hindi pa rin naman nawawala ang concern sa kaibigan. Binabantayan pa rin niya ito kahit siya ay nasa malayo. Marami silang mutual friends kaya kahit papaano, updated pa rin itong si Joy kay Jenny. Sa paglipas pa ng ilang mga buwan at mga taon, naging okay na ulit ang magkaibigan. Palagi na ulit silang magkasama, nagkikita, kwentuhan, kamustahan. Kaya lang, kapag sa panahong makakasama nitong si Jenny ang kanyang kasintahan, si Joy at ang kanyang mga kaibigan ay lumalayo na. Umuuwi na nga lamang. Balik naman tayo sa kasalukuyan. Si Jenny, abalang-abala pa rin sa kanyang mga negosyo. Napakarami niyang minamanage. Napakaraming tao ang binibigyan niya ng trabaho, ng kita, online man o hindi. Habang nagpapakahirap si Jenny, itong si Lemuel, sarap buhay lamang. Hindi naman napapansin ni Jenny ang kanyang mga kalokohan. Bakit kamo? Ang kanyang dahilan kung bakit siya busy? Meron daw siyang binubuong negosyo kasama ang kanyang mga kaibigan. Kaya lang, medyo kulang pa sa budget kaya hindi maituloy. Busy din daw siya sa kanyang pag-aaral sa isang university sa hindi kalayuan.
Pero ang nakakapagtaka, walang nakakaalam kung anong kanyang kurso ni hindi nga raw siya nagsusuot ng uniform. Parang napaka-imposible. Paano hindi imposible? Samantalang hindi naman yun totoo. Gumagawa lamang siya ng kwento. Sa matagal na panahon, pinapaikot lamang niya ang isipan ng babaeng si Jenny. Samantalang si Joy, pinagpapatuloy din ang kanyang sariling buhay. Ngayon, marunong na nga siyang mag-drive ng sariling kotse. Maayos naman ang kanyang career at maganda ang takbo ng kanyang mga trabaho. Maraming raket. Unti-unti niyang inaabot ang kanyang sariling pangarap sa buhay. Bagamat palaging abala sa kani-kanilang mga buhay, si Jenny ay palaging binibigyan ng paalala ng kaibigang si Joy na mag-ingat pa rin sa kanyang kasintahan. Bagay na para bang winalang bahala na ni Jenny. Hanggang isang araw, nagkaroon ng hangganan ang lahat. Biglang naaksidente itong si Joy sa kanyang kotse. Habang drive niya ito, nawalan ito ng preno. Bumangga ang kanyang kotse sa isang malaking poste ng kuryente. At sa kasamaang palad, dead on arrival itong dumating sa ospital. Nagdadalamhati ang lahat ng mga kaibigan ni Joy sa kanya at ang mga ito ay talaga namang duda. Paano hindi? Si Joy, mula nung matutong mag-drive ay napaka-responsableng driver na. Palaging naka-maintenance ang kanyang sasakyan. Paanong mangyayari na ito'y mawawalan ng preno? Alagang-alaga niya nga ang kanyang kotse. Ang mga kaibigan ni Joy ay parang may duda na baka ginawan siya ng hindi maganda ng isang taong malaki talaga ang galit sa kanya. Sino pa nga ba ang tatakbo sa kanilang isipan? Di sa malamang ang pinakamamahal na kasintahan ni Jenny, si Lemuel. Bagay na hindi magawang maamin ng mga kaibigan ni Joy dito kay Jenny dahil baka mamaya balingan sila ng mga ito. Baka mamaya si Jenny o sila ang mabalingan ng galit nito. Malaki ang takot nila kay Lemuel. Ang mahirap din kasi kay Jenny, naging mahirap na nga ang buhay niya dahil sa kanyang kasintahan, hindi pa niya magawang magkwento sa kanyang mga kamag-anak. Ano kung nasa abroad ang mga ito? Hindi naman ibig sabihin wala nang pakailam ang mga taong ito sa kanya, hindi ba? Magmula nang pumanaw itong si Joy, mas lalo nang naging kalbaryo ang buhay ni Jenny sa piling ni Lemuel. Mas lalong naging mahirap dahil ngayon, live-in partners na nga sila. Si Lemuel nakatira na sa condominium nitong si Jenny. Magkasama na nga silang palagi. Nakikita na nga silang palagi. Araw-araw, gabi-gabi. Walang nakakaalam na ibang mga tao kung ano nga bang kapalpakan na ang ginagawa ni Lemuel dito kay Jenny. Si Joy lamang ang nakakaalam. Subalit ano pang saysay noon? Patay na nga siya. Nang mailibing ang katawan ni Joy, nagdadalamhati pa rin itong si Jenny. Umaasa siya na sana bago ito pumanaw, hindi naman daw siya kinagalitan ng kanyang matalik na kaibigan. Mahal na mahal daw niya ito at sana ay gabayan pa rin siya kahit pa sabihing hindi na nga sila magkasama. Maraming mga negosyo ang pamilya ni Jenny. Lahat ng mga iyon ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang mga magulang dahil siya na nga lamang ang nasa Pilipinas. Kung ikukumpara ang mga negosyo sa Pilipinas, hindi hamak na napakaliit nito kumpara sa mga negosyo nila doon sa ibang bansa. Yan ay nagmula mismo sa kanyang ama. Kaya naman pala, napakasarap ng buhay ni Lemuel sa piling ng kanyang kasintahang si Jenny. Ibinibigay ang lahat ng kanyang pangangailangan, lahat ng kanyang luho. Magmula sa damit, pagkain, at mga gamot. You know what I mean? Ang lintik na lalaking ito, ang kapal pa ng mukha. Inuutangan pa niya itong si Jenny ng walang bayaran sa matagal na panahon. Ang perang iyon, isinasampal niya sa mukha ng kanyang mga kamag-anak, ng kanyang pamilya, sa kanyang mismo mga magulang at mga kapatid. Kaya naman pala suportado nila kung anumang kalokohan ang ginagawa nito.
Pero syempre, imposibleng hindi sila maawa sa sitwasyon ng dalagang si Jenny. Kaya nga lang hindi naman sila para mangialam dahil demonyo ang ugali ng hayop na si Lemuel. Kayang-kaya silang balikan at saktan ito sa oras na malaman niyang nangingialam ang pamilya niya sa kanyang personal na nais. Subalit walang lihim na hindi nabubunyag ang mga kalokohang ito. Ang mga kaganapan sa buhay ni Jenny ay nakarating na nga sa Amerika, nalaman na ng kanyang pamilya. Kaya naman utay-utay, binabawi ng ama ni Jenny ang kanyang mga negosyo at mga investment dito sa Pilipinas. Lahat ng mga yan, inaasikaso na ng kanyang mga private lawyers. At dahil matalino ang lintik na lalaking si Lemuel, bago mahuli ang lahat, dapat matuloy na ang kanyang kasal dito kay Jenny upang magkaroon na nga siya ng karapatang makuha ang mga ari-arian nito. Kaya lang, nang humingi ng permiso itong si Jenny sa kanyang mga magulang, tumatanggi ang mga ito. Ayaw nila kay Lemuel. Ayaw nilang makasal si Jenny sa binatang ito. Dahil talamak na pala ang kalokohang nagagawa niya sa loob ng ilang mga taong magkasama sila ni Jenny. Ang sabi pa nga ng ina ni Jenny, kung itutuloy niya ang kanyang nais, maaari niyang gawin ito. Pero itatakwil niya ito bilang isang anak. Ay, nakakalungkot nga lamang dahil sa pagkakataong ito, wala lang ang epekto ang mga salitang iniiwan at sinasabi sa kanya ng kanyang mga magulang. Nabilog na nga nitong si Lemuel ang kanyang ulo. Itong si Jenny, handang talikuran ang kanyang pamilya at magulang dahil lamang sa lalaking ito na mahal daw niya at mahal na mahal siya. Nasa tamang gulang na nga daw ito kaya dapat hindi na siya pinipitilan pa. Dapat hinahayaan na siya. Alam mo ba, parang tinatakot pa ni Jenny ang kanyang pamilya. Ang sabi niya, kung magpapalaka daw ng abogado itong mga magulang niya upang bawiin ang mga negosyo, handa siyang lumaban dito dahil sa matagal daw na panahon sa kanya nakapangalan ang pagmamanage ng negosyo ngayon. Hindi pwedeng basta-basta na nga lamang babawiin iyon dahil lamang sa magulang niya ang tunay na may-ari nito. No. Ibig sabihin lamang nagtagumpay na naman ang demonyong si Lemuel. Ngayon, tuwang-tuwa ito sa kalokohang nagawa niya. Sa wakas nga daw, magiging mas maginhawa na ang kanyang buhay. Napakagaling ko talaga. Isa akong henyo. Nagawa ko na ang mga plano ko at wala pa rin siyang kaalam-alam. Nagawa ko na ang first plan. Nauto ko na ang babaeng ito. Si Jenny, hanggang sa ngayon, umiikot pa rin ang kanyang isipan at puso sa aking mga palad. At si Joy, pumanaw na. At malamang, sa kagagawang ko rin. Napakahusay ko. Napakagaling kong gumawa ng storya. At sa wakas, nasa last step na ako. Tapos ngayon, ikakasal na ako sa kanya, wala na siyang magagawa. Kaunti na lamang, magiging isang milyonaryo na ako. Walang kahirap-hirap. Well, pasensyahan na lamang tayo, Jenny Smith. Pero akin ang larong ito at ikaw ang talo. Para bang nagmamadali itong si Jenny. Ilang linggo lamang ang nakalipas nang makausap niya ang kanyang mga magulang na ikasal na nga siya kay Lemuel. Maligaya ang kanyang puso. Nakakalungkot nga lamang na isipin na sa pinakamahalagang parte ng kanyang buhay, hindi niya kasama ang kanyang pamilya. Wala na nga ang pinakamatalik niyang kaibigang si Joy at yung iba niyang kaibigan, hindi rin dumalo bagamat nagpadala siya ng napakaraming imbitasyon. Wala pang isang buwang kasal ang mag-asawang ito, si Lemuel mukhang may bagong plano. Nakaisip siya ng paraan upang makuha ang kayamanan ng kanyang asawa nang hindi siya itinuturing na parang masama at kontrabida. Hindi pwedeng mahalata. Ang plano nga niya ay baliwin si Jenny.
At sa loob pa ng ilang mga buwan, patuloy pa rin niyang hinahaluan ng gamot ang mga inumin at pagkain nito. Walang nakakahalata, walang nakakahuli dahil itong si Lemuel nagpasyang i-fire na ang halos lahat ng mga trabahador sa loob ng bahay ni Jenny. Siya na nga ang nagluluto, siya na ang lahat sa kusina. Ang akala naman ni Jenny ay talagang nagpapakaasawa sa kanya itong kanyang mister, pero ang totoo, ito ay gumagawa ng paraan upang siya ay baliwin. Para kay Lemuel, hindi naman daw niya kailangang patayin ang dalaga. Okay na daw yung pahirapan niya ito ng kaunti. Ang mahalaga, wala siyang maging problema sa pagkontrol at pagkuha ng kanyang mga ari-arian. Okay na yun. Alam ni Lemuel na maaaring bumalik ang kanyang dating issue dito kay Jenny. Tandaan niyo ba nung iniwan niya sa damuhan, sa talahiban, itong si Jenny na sugatan? Para lamang sumama sa isang babae? Baka daw matuluyan siyang makulong at hindi na nga makalabas pa. Mahirap yun dahil hindi niya ma-enjoy ang kayamanan nitong si Jenny. Lumipas pa ang ilang mga buwan, halos mag-iisang taon na ngang kasal ang mag-asawang ito. Tuluyan na nga nawala sa kanyang sarili itong si Jenny. Hindi na nga ito makapagsalita. Palagi na lamang itong nagpapahinga. Palaging tulog. Kapag gising ito, palagi lamang siyang tulala at nakatingin sa malayo. Walang makilala kahit na sino. Hating gabi noon, madaling pa lamang, nagbiyahe na itong si Lemuel patungo ng Aklan. Abay, napakalayo nga ng lugar na iyon. Napakadilim pa. Mabangin ang lugar na iyon, alam niyang mahihirapang makuha agad ang katawan ni Jenny sa pagkakataong iwanan niya ito rito. Ang sabi pa nga ni Lemuel, kung tumatalon sa bangin ang kanyang asawang ito, problema na nga daw niya yun. Hindi na raw niya yun sakop. Nang makarating sa lugar, hinila nitong si Lemuel ang kanyang asawa, naglakad sila patungo sa mas malayong lugar, mas matarik, mas madilim at mas nakakatakot. Gamit lamang ni Lemuel ang kanyang flashlight, nagtungo sila sa mas malayong lugar. Siyempre, wala sa kanyang sarili. Sumasama lamang itong si Jenny. Walang reklamo. Hanggang sa kanilang matawid ang napakalawak na ilog. Si Jenny, wala nang suot na tsinelas. Sugatan na ang kanyang mga paa at sadyang pagod na. At sa malayong lugar na iyon, walang kabahay-bahay. Gamit ang kanyang dalang lubid, itinali niya itong si Jenny sa isang puno. Bago niya nga ito tuluyang iniwan sa gitna ng kagubatan, nagpaalam siya rito. Pangising-ngisi pa siya dahil nasa kanya na nga daw ang power of attorney. Pirmado na ng kanyang asawang wala naman sa sarili. Umaasa na sana hindi na nga sila magkitang muli. Aba, syempre, kahit pasabihin nating wala na nga sa kanyang sarili, itong si Jenny, nakakaramdam pa rin siya ng pagkalungkot. Takot sa kadiliman at takot sa kung ano nga ba ang nasa likod ng kadiliman. Ang kanyang pagkakaalam, kasama niya kanina ang kanyang asawa, subalit bakit ngayon? Mag-isa na nga lamang siya habang sugatan pa ang kanyang mga paa at nagugutom pa? Walang tigil sa pagpatak ang luha sa kanyang mga mata. Lumipas pa ang ilang mga oras, natapos ang magdamag, sumikat na nga ang araw at lumubog. Natapos na nga ang buong araw na yon, wala pa rin nakakakita o naghahanap man lamang dito kay Jenny. Subalit nakakaawa talaga dahil ang kanyang paa na puro na nga sugat, panay pa ang sakit dahil sa dami ng mga hayop at napakalaking mga langgam ang kumakagat sa kanya. Tunay nga namang kaawa-awa ang kalagayan ni Jenny ngayon. Ang tanong, deserve ba niya ang ganitong klase ng buhay? Samantalang umibig lang naman siya. Nang sumunod na araw, tila ba magbabago na ang takbo ng kanyang buhay dahil mayroong mag-asawang nakakita sa kanya habang siya ay nakagapos sa puno na iyon. Agad siyang nilapitan ng mga ito.
Ang mag-asawang ito pala ay nagpapastol ng kanilang mga alagang baka sa malapit na ilog doon. Tinulungan ng mag-asawang ito ang kawawang babae at dahil sa layo nga ng kanilang lugar sa kabayanan, maging sa highway, malayo sila. At kung makarating man sa highway, ilang lakaran pa yun. Mabuti ang puso ng mag-asawang ito. Iniuwi nila sa kanilang maliit na bahay itong si Jenny at doon gagamutin gamit ang iba't ibang mga halamang gamot. Mabuti na nga lamang talaga at ang matandang iyon ay manggagamot pala. Nang magkamalay itong si Jenny, pinainom nila ng malinis na tubig. Sinimulan na nga ng matanda na painumin ito ng mga herbal na gamot at sa tulong nga ng mag-asawa sa awa ng Diyos, naging maayos na at gumagaling na ang mga sugat nitong si Jenny. Kaya lang, siya ay gutom na gutom. Maya-maya pa'y nag-usap na ang mag-asawa. Pinag-uusapan nga nitong si Kamulo at Aling Pina kung ano nga bang gagawin sa babaeng ito dahil kaawa-awa nga ang kanyang kalagayan. Sino nga bang maggagapos sa kanya sa punong iyon? Dapat bang i-report agad ito sa barangay? Paano kung delikadong tao pala ang babaeng ito? Paano nga naman kung hindi? Ang problema, paano silang makakapag-report sa barangay hall? Matanda na nga ang dalawang mag-asawa. Napakalayo pa ng kanilang bahay sa kabayanan. Nagpasya na nga lamang ang mag-asawang ito na alagaan ang kawawang babae. Dahil masamang tao man siya o hindi nga nila kayang iwanan ito o pabayaan. Nang magising ang babaeng si Jenny, kinausap siya ni Kamulo. Tinatanong siya kung ano nga bang pangalan niya. Subalit si Jenny, napaluha na nga lamang sa dami ng sugat sa kanyang katawan, sa sobrang gutom niya at sobrang sakit ng kanyang ulo. Di ba nga, meron pa siyang kondisyon. Hirap siyang makapagsalita. At hanggang sa ngayon, kahit bumabaha ang luha sa kanyang mga mata, tulala pa rin siya. Kahit anong tanong ni Kamulo, hindi pa rin sumasagot si Jenny. Kaya naman si Aling Pina, pinakiusapan itong si Mulo na saka na lamang kausapin kapag okay na ang kanyang kalagayan. Ang itsura ni Jenny halos hindi na nga makilala. Napakahaba ng kanyang buhok at napakapayat na nga niya. Halatang halata na siya'y ginugutom ng kanyang sariling asawa noon. Pero ang mag-asawang ito ay sadyang magaling dahil ginamit nila ang lahat ng mga halamang gamot at gulay maging mga prutas sa paligid ng kanilang bahay upang ipakain dito kay Jenny para kahit paano gumaling na nga ito. Pangalawa, ang mag-asawang ito, bagamat mahirap lamang ang buhay ay hindi naman pinapabayaan ng kanilang mga malayong kamag-anak. Buwan-buwan, pinapadalahan sila ng isang sakong bigas. Lagi yan. Subalit ang nakakapagtaka nang subukan ng dalawang matandang magkwento sa kanilang mga pamangkin tungkol kay Jenny kung kilala ba ang babaeng ito, ayaw daw nilang mangialam. Baka daw kasi mamaya, mas malaking problema lamang ang bitbit ng taong ito. Tuwing gabi, maaaring medyo nakakatakot talaga ang itsura ng lugar ng dalawang matandang ito. Subalit tuwing umaga, akala mo baga nasa paraiso ka. Napakaganda ng sikat ng araw tuwing umaga. Ang mga puno ay napakalaki at napakatayog, napakaraming bunga. Maririnig mo pa ang huni ng mga ibon at ang tubig sa ilog. At nang dahil sa tulong pa ng dalawang matanda, unti-unting nakaka-recover itong si Jenny. Lumalakas na ang kanyang katawan, kaya lang palagi siyang tulog. Kapag siya'y gising, palagi siyang kinakausap ng dalawang matanda. Kadalasan nga, nagkukwentuhan pa ang dalawang matanda sa kanyang harapan. At tila ba itong si Jenny ay masugid na nakikinig. Sa paglipas pa nga ng mga buwan, unti-unti na ngang gumagaling ang mga sugat at pasa nitong si Jenny sa kanyang katawan. Maging ang kanyang pag-iisip, nakakuha na ng tamang pahinga.
Lumipas pa ang halos 1 taon at ilang mga buwan, unti-unti nang nakarecover itong si Jenny hanggang isang umaga, nagising na lamang ito. Umiiyak, pumapalahaw. Bigla niyang niyakap itong si Nanay Pina at si Tatay Mulo at nagpasalamat siya sa dalawang ito. Sa wakas, bumalik na ang katinuan nitong si Jenny. Maraming salamat po sa inyong mag-asawa. Alam ko na po ang lahat. Maayos na po ako. Bumalik na po sa akin yung mga alaalang nakalimutan ko. Ako po si Jenny. Nay, Tay, ako po si Jenny. At ang may kasalanan ng lahat ng ito ay ang aking asawang si Limuel. Si Limuel. Niyakap ng mahigpit ng dalawang matanda itong si Jenny. Maligaya nga sila dahil maayos na ang kalagayan ng babae. Kaya lang, meron siyang kailangan na hinihingi sa kanila pero hindi naman niya magawang ibigay. Wala nito si Pina, wala rin si Mulo. Ang kailangan ni Jenny ay telepono. Aba, akalain nyo, nang saktong kinabukasan, dumating yung pamangkin ng mag-asawa. Yung nagsusupply sa kanila ng mga bigas, may dala itong cellphone at agad nakatawag si Jenny sa kanyang mama at sinabi niya ang buong katotohanan. Agad umuwi ng Pilipinas ang mga magulang nitong si Jenny upang siya makita at sa lalong madaling panahon, sa tulong ng kanilang pera at kayamanan, ipinadampot nila doon sa Maynila sa loob ng kasino itong si Limuel. Kasama ang mga abogado nga nila. Mahirap man paniwalaan, subalit sa sobrang laki ng galit ng mga magulang nitong si Jenny, bumayad ang mga ito upang ipabugbog sa loob ng kulungan itong si Limuel at siguraduhin na hindi na nga ito makakalabas pa ng kulungan. Humingi ng kapatawaran itong mga magulang at kapatid ni Jenny sa kanya kung hindi siya nagawang mahanap agad noong mga panahong siya ay nawawala. At upang maiwasan na nga ang ganong klase ng problema, nagpasya ang mga itong isama na nga sa Amerika itong si Jenny. Kaya lang, wag daw muna sa ngayon. Yan ang sabi ni Jenny. Sa ngayon daw, tatapusin na muna niya ang mga kalokohang kanyang nasimulan. At babawi siya sa mag-asawang Pina at Mulo na tumulong sa kanya sa matagal na panahon. Nang sumunod na mga linggo, nagtungo ng kulungan itong si Jenny upang makita si Limuel. Dahil ngayon, napagtagpi-tagpi na nga niya ang mga pangyayari. Bukas na ang kanyang isipan at kumbinsidong sa lahat ng kaguluhan, si Limuel nga ang may kasalanan. Magmula noong 2015, maaaring ito rin ang may kagagawan ng pagpanaw ni Joy. Nang makita niya ang kalagayan nitong si Limuel, hindi na nga niya ito kinausap pa. Buo na nga ang kanyang loob. Gagawin niya ang lahat upang mabulok sa kulungan ang hayop na ito. Walang nakakaalam kung kaya nga bang patawarin nitong si Jenny ang kanyang asawang si Limuel. Walang nakakaalam kung kailan. Pero isa lamang bagay ang sigurado ko. Itong si Limuel, imposibleng hindi matuto sa loob ng kulungan. Matututo siya sa ayaw man niya o sa gusto. Samantalang itong si Jenny, binili ang halos napakalawak na lupain doon sa Aklan. Nagpagawa siya ng malaking bahay doon, isang bahay bakasyunan at isa pang malaking bahay sa tabi nito. Ito ang magiging bahay ng mag-asawang Pina at Mulo. Nung una, ayaw pang tanggapin ng mag-asawa ang regalong bigay nitong si Jenny, subalit si Jenny napakamapilit. Kaya sa huli, pumayag na rin ang mag-asawa na tumira sa isang napakagandang bahay. Ngayon, binilihan pa sila ng napakaraming hayop na maaaring alagaan, na maaaring ipastol sa kanilang sariling lupain. Ngayon, napakarami na nga din ng kanilang halaman. Sa makatuwid, pagkakaperahan. Mula nga noon, nabuhay na nga ng marangya ang mag-asawang Pina at Mulo kasama ang kanilang mga pamangkin at mga kapatid. Pinagyabong nilang lahat
ang mga bigay ni Jenny. Para daw kahit paano ay hindi nakakahiya sa nagbigay. Samantalang si Jenny, nasa Pilipinas pa rin hanggang sa ngayon, pero minsan bumibisita nga siya sa Amerika upang makita ang kanyang mga pamilya, pinsan, kapatid at kanyang mga magulang. Ngayong payapa na ang isipan at buhay nitong si Jenny, malay nga naman natin, isang araw kumatok sa kanyang pintuan ang bagong pag-ibig. At least ngayon, alam na nga niya ang kanyang gagawin. Dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. O ito na, shout out time na. Ready? Hello, Miss Mirna Galicia, Rosang Gala Channel at syempre shout out para kay Erlinda Chong, Maximo Andalan, Margarita Ceniza at Ofelia Medez. Shout out din para sa inyo Miss Presi Katya, Rose Pablo, Christina Laude at Alma Macabe. Uy, ang daming komento. Maraming salamat po. Erlinda Claveria at syempre Merlilyn. Maraming salamat din po sa inyong komento. Romeo Jucoy, Leiden Carlos, Remedios Cabrera. Sa inyo rin po, Baby Lorna Amohelar. Edna Cabuso, Emel Dawada, Avelina Bores, at Maylina Val. Abel Villanueva, and last but not the least, Edna Falcatan. Muli, sabay-sabay po nating tunghayan ang mga parating pang-istorya mula sa channel na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Next time po ulit ha. Paalam!